Hi guys! Magandang hapon po pala sa inyo lahat, lalo na sa mga nanonood dyan. Gusto ko lang po magbigay ng advice sa mga naka-experience po dyan ng pinagtagpo lang pero hindi tinadhana. Ouch! Parang ang sakit naman nun. Alam mo yun, parang ang sakit talaga. Alam mo yun, yung pinagtagpo lang kayo pero hindi naman kayo tinadhana. Sino po ba yan? Sino po ba sa inyo dyan ang mga nakarelate dyan? Sino po yung mga naka-experience? Kung sino man po sa inyo, guys. Alam ko naman po, hindi po tayo perfecto. Lahat po tayo nagkakamali. Pero para sa akin, ang sakit kasi, God. Bakit pa ibibigay kung hindi naman pa itinadhana, di ba? Siguro, lahat naman kasi ng bagay may reason kung bakit, di ba? Alam naman natin lahat. Pero minsan nagiging bulag kasi tayo. Aminin nyo yan. Lahat tayo nagiging bulag, lalo na sa pag-ibig. Minsan kasi nagiging bulag tayo sa isang sitwasyon, lalo na kung alam natin masaya na tayo. Alam mo yung feeling na, eto na yun eh. Yung feeling na, masaya ako sa kanya, pag nakikita ko siya. Yung feeling na, ang saya-saya mo, yung buong araw mo na, siya lang kumukompleto. Alam mo yung hindi ka naghahanap ng ibang attention, kundi siya lang gusto mo makita araw-araw. Yung ngingiti ka na lang dyan kasi naaalala mo siya. Late ka, no? Yunin mo. Pero yun nga, masakit talaga. Pero minsan kailangan natin i-let go yung mga bagay na alam naman natin hindi para sa atin. Mararamdaman mo naman yun eh, kapag hindi para sa'yo yung isang bagay. Kasi kapag love, yung totoong love talaga, pag dumating po yan, yung puro saya lang mararamdaman mo. Siya lang lahat ng reason ng saya mo. Pero, yung mga ganyang sitwasyon na makakatagpo ka ng isang tao na masaya ka, pero nandyan yung feeling na kinakabahan ka, yung takot, marami. Kasi kapag nasa maling tao ka, oo, masaya ka, masaya. Kasi may mga nakukuha ka sa tao na yon. Ibibigay niya yung mga gusto mo, napapasaya ka niya. Yung attention, oras. Pero may doubt kang mararamdaman na hindi mo alam kung saan nanggagaling, bakit ka kinakabahan. Sino po ba nakaramdam sa inyo ng mga ganong feelings na masaya ka sa isang tao, pero may kaba, may takot, may pag-aalinlangan? Kasi sabi nga nila, kapag nasa tamang tao ka, hindi ka makakaramdam ng sakit eh. Wala kang mararamdamang sakit kasi puro saya ang mararamdaman mo. Pero kapag nakaramdam ka ng takot sa isang tao, kahit masaya ka, let go mo na. Lalo na kung alam mo may masasaktan kang tao. Lalo na kung pamilyadong tao na yung taong yun, pamilyadong tao ka na rin. So, the best way po talaga is piliin mo yung bagay yung makakatama. Nabulol. Piliin natin yung alam natin kung ano yung tama. Diba? Hindi naman talaga madaling mag-let go ng isang bagay. Pero ang sarap sa pakiramdam, yung ile-let go mo yung isang bagay na alam mo hindi para sa'yo. Alam mo kung bakit? Unang-una, matutulungan yung sarili mo. Matutulungan mo yung sarili mo maging masaya in your own way, na hindi mo kailangan hanapin sa iba, hindi mo kailangan iasa sa iba. Kasi kaya natin maging masaya. Kung gugustuhin mo, hindi mo kailangan ng ibang tao para maging masaya ka. Lalo na kung alam mo nakakasakit ka ng tao. Kung alam nyo parehas na makakasakit kayo, so bakit kailangan mo pa i-hold yung isang relationship na ganun? So, apektado ka? Hindi. Yun nga.
mahirap talaga na may mga taong pinagtatanto pero hindi tinadhana. Pero lahat naman may reason. So, kapag alam mo na nakatagpo ka ng isang tao na masaya ka pero ang daming doubt, sinasabi ko lang sa'yo, ako na nagsasabi, let go mo na. Kasi hindi po yun, kapag true love, hindi po yung ganong feelings ang mararamdaman mo. Walang doubt, kundi puro saya. So, alam mo na. Kapag mahal ka, ipaglalaban ka. Pero kung ikaw lang ang nagmamahal, alam mo sa sarili mong ikaw lang, at minahal mo lang siya dahil naghahanap ka ng oras, naghahanap ka ng atensyon, huwag ka nang magtangka pa. Kasi alam mo, ikaw lang din ang masasaktan. So, mas magandang huwag mong hanapin ang isang bagay na ikakasaya mo sa iba. Huwag mong hanapin yung ikasisiya mo sa iba. Tama ba, guys? I mean, yung kasiyahan mo, huwag mong hahanapin sa iba. Maging masaya ka kung anong meron ka. Dahil minsan, mahirap yung anong meron ka ngayon is mawawala dahil mas pinili mo yung maling bagay. Mas pinili mo yung maling sitwasyon. So, accept mo yung anong meron ka ngayon. Maging masaya ka. Pag-pray mo lang sa taas. Alam naman po natin, kahit kailan hindi naman tayo niya bibiguin. Matagal yung process, pero kapag marunong ka mag-antay sa tamang panahon, darating po yan. Darating ang tamang tao at ibibigay niya yung tamang tao para sa'yo. Diba? Yun lang. Salamat.